Sama-sama, Panginoon, para sa paghingan ng iyong pangalan mo. Salamat po, Diyos. Ang big na to. Salamat po muli, Panginoon, sa pagkakataon. Sa kapit na to, Diyos. Muli, tulong namin katatagpuin mo ang bawat isa. Muli sa Panginoon. Kung isang batas natin ang aking mga kamay sa Diyos, pasalamat ka. Pinasang purihan ka namin, pinagkakilan ka namin naman sa mga oras sa Diyos, nagtampang ang buwa ko ng mga malapit sa iyo. Hindi namin deserve, Lord, pero salamat sa pribileyo na ibibigay mo sa bawat isa. Kaya po, Panginoon, nakausapin mo kami, malaya mo po dito sa kalagitnaan ng bawat isa. Salamat po, Diyos. Ikaw po, minsan patas ko lang yung mga kayo sa Panginoon.
Ipagkakas sa buhay ko, tanging ikaw ang Diyos. Itigmas sa kalangitan, ang iyong kawalan-tiyan. Sinigyan mo yung sa pagpapalit natin sa ating Panginoon, ang awit ng puso mo sa gabi ito.
Diyos. And so yung iba, ano mo bang date yan? April 15. Yung iba dito, April 15. Yan, sabi nung isa kanina, umalis kami ng 5. Dumating 5 a.m. tapos dumating kami ng 4 p.m. Alam mo yung mga biyahe natin, no? Pero alam niyo po, sa totoo lang, kahit saan po tayo, dito sa Bible po, yan. Actually, sa Bible po, alam niyo po, ang Panginoong Yesus, kahit saan siya magpunta, sinusundan siya ng mga tao. Isa pumupunta siya sa mga ilang, pumupunta siya sa mga burol, pumupunta siya sa mga dagat, bisa pumupunta pa siya sa kabilang ibayo. Pero sa kabila lang yun, alam niyo po, kung babasahin po natin yung mga Bible po natin, yung mga tao, bago pa dumating ang Panginoong Yesus, doon sa kabilang ibayo, nandun na sila. Bakit? Kasi excited sila eh. Dahil alam nila sa Panginoong Yesus, every time na nandun sila, may nangyayari sa buhay nila. Meron po ba dito sa atin na nag-camping na po ba tayo sa tawid dagat? Pero meron tayo ditong lugar na kung saan from nagpasala sa kabilang isla, pupunta po dito. Yung iba, ilang oras po ba ang biyahe ng Isabela? Yan po. Sino po yung mga taga-Isabela? Ilang oras po yung biyahe nyo? Yan po? 48 days? Yan po? 10 hours? Grabe, mas malayo pa pala po yung Bicol. Bicol, dito na yung daan na eh. Isabela dun sa norte, mas malayo pa rin pala talaga yung Bicol. Pero alam niyo po, sobrang sulit ng pagpunta po natin dito. Alam niyo po ba, bago po kayo dumating dito, meron pang nauna sa atin. Sabi ko sino? Yung barangay Talag, lugar na po. Kasi ina-expect nila, pagdating ng 6 a.m., nandito na tayo. Sabi na, bakit wala pa naman yung mga bata? Sobrang excited nila. Hinihintay po pala nila tayo. Yan, so, praise the Lord kasi kasama natin sila. Alam niyo po, pinakamahalaga dito sa camping na to, kasama natin ang camping. At huwag po natin nakakayaan na aalis tayo sa camping to na hindi tayo kinakausap ng Diyos. Bago po tayo pumunta ng camping, lagi po tayo sinasabihan ng mga pastors po natin na always magbaon ka ng tanong. Bukod sa baon ng mga chichirya, spam. Ganyan. Magbaon ka ng tanong sa Panginoon. Huwag mo sasabihin sa counselor mo, sa pastor mo, tanong mo sa Diyos. At mag-expect ka na sa camping na to, sasagutin ko. Amen po. At hindi natin pwede sabihin na deserve eh, kundi privilege na tayo po ay nandito ngayon at kakatagpuin po tayo ng Diyos. Amen po. So, yan po, bago tayo mag-orientation, tayo po ay makikinig muna ng salita ng Panginoon. Tinatawagan ko po si Pastora Zenaida, palakpakan po na. Balik na Panginoon sa buhay. Hello. Magandang gabi po sa bawat isa, bawat babae, lalaki, nanay at tatay. Binabati ko po kayo na magandang gabi. At the same time, ito po ay first year 2025, unang campaign ng Rema Evangelist Church International. Okay po ba? Sino po dito yung gusto ko po ulit makita? Sino po dito yung first time na naka-attend ng camp? Oh. Marami din po. Yung parati nang nagka-camp. Taas po ang kamay. Kukunti. Laging kasama sa camp. Taas ang kamay. Wala pa rin. Mabibilang ko sa iyo daliri. O sino po dito yung walang mga pakialam? Taas ang kamay. So, ibig sabihin po
lahat po tayo ay first timer. Pagka, kasi yung tinawag ko yung pangalawa, yung lagi nagkakap, parang mabibilang ko lang po sa ating mga deburay. Ulitin ko po, sino po dito ang first time na magkakap? Hindi po, parang kumanti Kanina medyo marami, ngayon kumanti na. O yung second time, wala. So, ibig sabihin, laman tayo ng ham. Okay po ba? Lagi tayong nagkakam. Kasi ilan lang din po yung tumasa kamay na first time, kakam. Tayo po ngayon ay ang ating po mga pastor siguro ay nagsakripisyo para po tayo dumalo sa meeting na ito na kung saan ay kakatagpuin natin ang ating Panginoong Yesus. Nasabi po ba sa atin yan? Sino po ang na-inform na kaya ka na dito para katagpuin natin ang ating Panginoong Yesus? Taas ang kamay. Pasensya po, high-tech po yata ito. Sandihan kung bakit tayo nandito para kapagpuin natin at kilalanin ang ating Panginoong Yesus. Na-enjoy mo ba kayo sa food? May narinig ako, sabi niya, nako, yung ulam ngayon, lagi namin natin tikmang kapag gulay. Sabihin mo nga, gulay. O, sino gusto ng gulay? Sino gusto ng hotdog? Ay, mga baka gusto yan. Ay, pati fried chicken gusto yan. Alam niyo po ba, doon sa mga lugar na aking pinupuntahan, pagdating sa pagkain, kumakain kami ng ipis. Sabi mo nga sa katabi mo, kaya mo ba yun? Yes, po. Ipis kinakain sa Indochina. Kinakain po yun. Mga gulay, mga exotic food. Kinakain. Kailangan natin kainin yun. Bawat tumanggi. Bakit bawat tumanggi? We are the ambassador of Jesus Christ. Amen? Kailangan natin i-respeto ang kultura ng bawat bansa. Kaya tayo po makalat, hindi tayo kumakain ng ipis. Kasi na po makalat, hindi tayo kumakain ng ipis. O, makalat ako kasi hindi tayo kumakain ng ipis. Kaya tayo po, kakainin po natin yung mga bawang ulam na tayo pinakapila, kakainin po natin. Kasi mayaman, mahirap, middle class, sama-sama po tayo dito, makain po tayo. Hindi po tayo pwedeng maganak ang gusto natin kainin. Bakit po? Kasi nakatagpuin po natin ang ating Panginoong Jesus. Okay po, magsira na po yung aking ituturo. Ano ba ang maaasahan natin kapag tayo ay lumapit kay Jesus? Sabihin mo nga sa katabi mo, umaasa ka ba na may mangyayari sa iyo pag lumapit ka kay Jesus? Magsabi tayo ng yes! Doon po sa inyo, hindi sabi ng yes. Magsabi tayo ng lakas ng yes! Yan. Water. Meron tayong maaasahan kaya lumalapit tayo kay Jesus. Hindi pwedeng wala. At yan po ay mapapato natin sa Biblia na lahat ng lumalapit kay Jesus ay mayroong pag-asa. Pero bago po yun, pag-aralan na po natin assurance of salvation. Yung kaligtasan ng isang tao na inaasahan niya bakit sa lumalapit kay Jesus. Yung kasiguraduhan na tinanggap mo si Jesus na ikaw ay panalo kasi tinanggap mo si Jesus. Kaya ngayon, meron tayong dapat assurance of salvation sa paglapit natin na
namatay po. Hello, my friends. Sa paglapit natin sa ating Panginoong Jesus, dapat meron tayong asahan. Hindi po pwedeng wala. Maraming tao po, makikita po natin sa... Paki-open po. Open ko po. Thank you po. Marami pong mga tao ang nagtatanong, Kristiyano man o hindi, born again man o hindi, nagtatanong, totoo ba na meron kasiguraduhan kapag lumapit tayo kay Jesus? Nagkaroon po ba tayo ng question na sinisure natin o sinisigurado natin na may maaasahan tayo sa kaligtasang matatamo natin mula sa ating Panginoong Jesus? Taas po ang kamay. Ako, tataas ako. Hala ko, konti ang tumaas. Sa paglapit po natin sa ating Panginoong Jesus, meron tayong assurance na dapat natin panghawakan o aasahan natin na kaya ka lumalapit kay Jesus, meron kang inaasahan. Kaya very big question po yan ng mga tao, napakarami na po mga tao ang aking na-encounter, nakahusga, nakahihina ng salita ng Diyos, maputi, maitim, bungi, may ngipin o wala, matanda, bata, nakaharap ko na po, ibang lahi, maitim na, maputi, negro, negrita, iba-ibang lahi. Pero sila pinag-aaral ng assurance na kung lalapit sila kay Jesus, ay mapapatunayan ba natin na may makukuha sila at mayroong aasahan. Tayo po ay ang pumunta rito, napakainit. Taas po ang kamay na naiinitan. Lahat po tayo naiinitan dahil po ako naiinitan. Kaya na mas mainit po sa impyerno. Kaya tayo po yung lumalapit kay Jesus para hindi po tayo pumunta sa impyerno. So makikita po natin katulad po ng sinabi ko, maraming tao ang nagtataka, nagtatanong, ano ba ang assurance nila kapag lumapit sila kay Kristo? That is the big question sa ating buhay. Kahit mananampalataya, hindi sigurado na sila ay ligtas. Marami pong mananampalataya kapag dumaan sa mga problema at pagsubok dahil sa dating pinagmula ng kanilang pananampalataya. Bakit? Kasi hindi sila sigurado sa inaasahan nila na sila ay ligtas. Nasusundan niyo po ako? May pagkudunan sa kaisipan ng mga tao patungkol po sa kanilang kaligtasan. Kaya ngayong gabi po na tayo po ay lalapit kay Kristo na pinagmumula ng ating pananampalataya. So makikita po natin, kapag tayo po ay lumapit sa ating Panginoong Jesus at tayo ay merong inasahan, 100% secure ang iyong salvation. Kaya bakit may nagtanong sa akin, sabi niya, Pastora, hindi mo muna sagot. Sabi ko, ano ang hindi mo nasagot? Sabi nila, yung paniniwala ng iba, kapag sila ay naligtas, pinagad nila si Kristo, ligtas na sila. Tama yun. Pero kailangan i-work out natin ang ating kaligtasan habang tayo ay nandito sa lupa. Kasi umaasa tayo na babaguhin tayo ni Kristo. Sapagkat siya ay ginawa natin Panginoon na tagapagligtas ng ating buhay. At ang assurance po, ito po ay
hawak o nasa kamay ng Diyos. Sigurado ka para sa ating kaligtasan. So makikita po natin na kapag lumapit tayo sa ating Panginoong Jesus, makikita po natin sa 1 John chapter 5 verse 13 and 14, number 1, na sigurado tayo sa ating kaligtasan, meron kang kapanatagan. Tingnan mo nga yung katabi mo. Tinanong ko po kayo kanina, sino yung first time na nag-come? Kapatid, i-assure mo sa buhay mo na number 1, kapag ka lumapit ka kay Jesus, meron kang kapanatagan sa puso mo. Dahil ang iyong buhay ay hawak ni Kristo. Dahil ang buhay mo ay rooted eternal love of God. Kasi meron kang kapanatagan. Naalala ko po, nung ako pinasa misyon, gusto ko naman po itong i-share. Nag-mission po kami sa mga mental illness. Paano mo sisirahan ang isang tao na may ganon? Tingnan mo nga yung katabi mo. Tingnan mo yung katabi mo. Ang hirap mag-share. Pero kailangan namin bigyan sila ng assurance. Ang pagmamahal ng Diyos ay kailangan po nilang maramdaman. Paano ka magsashare sa isang elderly home na ang mga tao 100 years, 95 years old, 100 years old, at ganito po ang itsura nila. Tulala. Tingnan mo nga ulit yung katabi mo kung tulala. Hallelujah! Nakaganon! Nakatingin sa amin, nakaganon. Bibigyan mo sila ng assurance of salvation. Ilalapit nila sila sa Diyos para bigyan ng pag-asa. Paano nga yun ay may ganon? 100 years old, 95 years old, 85 years old. Nakakaiyak, umiiyak na ako. Bawal mo silang picturean. Pag pinay-over namin sila, bawal silang picturean. Andun yung privacy. Nung isa-isa na po namin silang pinag-pray, tinuturo na at kahit matanda na, kahit may ganon, ibinagay po namin sila na lumapit kay Jesus upang magkaroon ng pag-asa. Lumalagyan po ang buhay ng lahat. In the last breath ng buhay nila, tumanggap sila sa Panginoong Jesus. Kahit sila ay tulala, sila umiiyak, lumuluha. Dahil inansure po namin sa kanila na meron silang kaligtasan at hindi sila pumunta sa impyerno o hindi sa langit. Doon sa akin, nandun na ako. Habang nagsishare kami, merong matanda, 100 years old, lumabas sa kanyang shelter, hinabol kami.
pinakita po namin sa kanila ay the love of Jesus. Tingnan mo nga ulit. Mahal mo ba ako? Yan po sa lahat na naaabot ng aking tinig. Sabihin mo sa katabi mo, mahal mo ba ako? Yes, kaya nga nandito. Para ilapit sa Diyos. And then one time, habang naglalakad kami, may nakasalubong kami isang kiwi. English po doon, walang Tagalog. Hallelujah. Buti na lang, the wisdom of the Lord is upon me. Nakakapagtaka. Pag English ako, saan ko marunong ako mag-English? Pero pag kayo, hindi na English. Talagang English, British pa. Hindi ko nga alam kung saan nagagaling yung English na hinahanong kayo. Lumalabas sa aming mga labi ang mga English. British accent. Isang matanda ang naglalakad. Palaboy-labo. Walang kapanatagan ng puso. Nakasalubong namin, ang sabi ng mga kasama ko, Ate Sen, halika. Sabi ko, bakit? Kasi pastora ka. Gusto namin ikaw mag-share. Share naman ako. Siyempre, pagkakataon ko na yun. Di po ba? Sabi ko sa kanya, siyempre magtatagalog ako kasi Tagalog tayo. Ano ba ang nais mo ipanalangin ko sa iyo? Yan po sa likod. Ano ba ang nais nating panalangin? Ang sabi ng British people, sabi niya, I want to see my adopted daughter. Yak siya, yak kami. Hinaharap niya ang kanyang ampun na anak. Na yung anak niya nasa Australia, nilalakad na buong New Zealand para makita niya ang kanyang anak. Sabi namin, start muna po kayo sir. Ipag-pray po namin kayo. Sinigurado namin sa Kanya na pag lumapit kayo kay Jesus, matatagpuan mo ang iyong anak. Nung pinag-pray po namin, may ako ay naatas sa mag-pray. Hallelujah! Kailangan English na nalabas, bawal ng Tagalog. Buti na lang, God is with me. Pagkatapos ipag-pray, pinatanggap namin kay Jesus. Pagkatapos pinatanggap, pinag-pray namin na maapagpuan niya ang kanyang anak. Sabi ng British people, nagkaroon siya ng peace of mind. Bakit? Kasi lumalapit siya kay Jesus. So, ang Christian, hindi nila alam na sila ay Kristiyano. Amen? Hindi nila alam na sila ay nakakilala kay Kristo. Kaya pagka nagka-problema, tatalikuran ang kanilang palataya. Dapat sa ating nalalapit sa Diyos, number 1, i-assume ko sa inyo, meron kayong kapanatagan. Number 2, meron kayong kapahingahan. Meron ako yung pinag-pray dun sa aking pinuntahan na lugar for 40 years. Kasi natagpuan ko yung kasin ko for 40 years. Sabi nga po natin,
Hindi ko siya nakita. Ang sabi ko dun sa mga kasama ko, likod ko na ang mukha niya. Pero pag nakakita ako ng mukha ko, sigurado yung pinsan ko na yun. Alam niyo po ba, malayo pa, sinundo niya ako after 3.5 hours. Nung makita niya ako, nakilala niya ako, umiyak siya. Kasi natagpuan ko siya. At siya'y nananalangin. Tingnan niyo po ha. Nanawa ay may makita siyang kamag-anakan sa lugar na yun. Bakit? Wala siyang kamag-anakan. Bigla akong dumating. Hello po, yan po sa likod. At nung gabi, umiiyak siya ng umiiyak. At sabi niya, ate, ipag-pray mo ako. Nahihirapan na ako. May pera naman sila. Mayaman sila. Ibig sabihin, hindi pera ang nagpapaligaya sa isang tao. Alam niyo po ba, sabi niya, matagal na ako nananalangin na may mag-pray sa akin. Sabi ko, kaya pala dinala ko ng Diyos sa'yo. May layo ng Diyos. At alam niyo po, ang pinag-pray ko siya, sabi ko, bago kita ipag-pray ng iyong pangangailangan, kailangan tanggapin mo si Kristo upang mabago ang iyong buhay. Nasa kamay na gusto tanggapin si Kristo. Panginoon, salamat sa mga kamay. Pinag-pray ko siya, pinatanggap kay Kristo, saka ko pinag-pray ang kanilang hanap buhay. Kasi doon po sa lugar na pinuntahan ko, recession. Alam natin mayamang bansa, pero recession siya. Sabi niya, ate, pag-pray mo ang business namin, wala nang bumibili ng aming mga paninda. At syempre, yung kanina, abangan ko. Pinag-pray ko siya, umiiyak ko, pinag-pray ko siya na, Lord, bless mo itong pinsan ko, umaasa sa sayo, napapakinggan mo ang kanyang panalangin. Eh, ang business po niya, mga equipment ng mga farm, may bulldozer, marami. Binigyan ko siya ng pag-asa na pag lumapit na kay Jesus, meron kang kapahingahan at kapanatagan. Alam niyo po, kinabukasan, ang daming tumawag sa kanya. Yung mga stock nilang mga bulldozer, mga heavy equipment na binig. Kaya sabi niya sa akin, pagbalik mo, tayo mo ng simbahan. Hindi namin yun. Kaya kasi God will make a way. Hindi ko siya katalihan. Bakit? Yung pag-asa niya na pag lumapit siya sa Diyos, masasagot ang kanyang panalangin. Tayo po lahat na nandito sa camp, umaasa tayo. Number 1, kapanatagan, kapahingahan. Number 3, kung lalapit ka sa Diyos, ang Diyos ay lalapit sa iyo. Santiago chapter 4 verse 8. Come close to God, and God will come close to you. Lumapit ka sa Diyos, at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Sabi nung pinsan ko, mag-i-invite ako. O naman natin sa kanya, hindi niya alam, tuwa ako. Sabi niya sa kapatid ko, tumawag, sabi niya,
Kaya tayo po na sumama sa camp, umaasa tayo na sasagutin ng Diyos ang ating panalangin. Umaasa tayo, magkakaroon tayo ng kapahingahan sa lahat at suliranin natin sa buhay. Number 3, magiging close ka sa Lord. Sino po ang gusto? Taas ang kamay. Ayaw mo ba rin? Taas ang kamay na gusto maging close sa God. Lord, salamat sa mga kamay na yan. If you draw nigh unto you, ang maaasahan natin sa paglapit natin sa Diyos. Hindi lugi pag lumapit ka sa Diyos kung hindi pahinama. Sabi mo nga sa katabi mo, simula ngayon, pag lumapit tayo sa Diyos, at patuloy na lalapit sa Diyos, si Jesus. At lahat ng ating panalangin ay masasagot kasi nasa Diyos na tayo. Tayo na rin. Ang sabi ko sa sarili ko, dito po ako magtatapos. Doon sa lugar na ating pinupuntahan, hindi ka dito sa Pilipinas, kahit saan pwede ka magbahagi ng salita ng Diyos. Kahit makasalubong mo lang, sabihin mo lang, "Hi, hello, pwede ba sa'yo?" Pipunta ko, hindi pwede. Kailangan may permit ka. Kailangan may lisensya, yung lugar na pinupuntahan namin. Sabi ko, ang mga tao na ito, bakit ko nakakilala sila sa Diyos? Kapit na kapit sila sa ating Panginoon. Pero tayo, matagal na tayo mananampalataya. Nais ko po kausapin ang mga baguhan at mga matatagal na nagkakam. So, konting problema. Mga kapatid na babae at lalaki, pag lumapit tayo sa Diyos, magkakaroon tayo ng assurance of salvation. Tayong maaasahan kapag lumapit tayo sa Diyos. Kailanman tayo ay kakakin ng Diyos, iba pa. Oh. Meron po ba tayo natulungan? Sabi mo, alis sa katibo mo. Ngayon, yun, ay patuloy na lalapit kay Jesus kasi mayroong pag-asa. Palakpakan po natin sila.